May ilang mga produkto na ating kinalakihan ay masasabing magpahangga ngayon ay patuloy nating tinatangkilik. Mga produktong kasakasama na natin mula pa noong tayo ay mga musmos pa lamang. Ilan na nga dyan ang mga produkto ng Rebisco Corporation na isa sa pinakakilala at humigit kumulang na 50 taon ng kasakasama nating mga Pilipino sa pagpapatikim ng mga masasarap nitong produkto. Kaya naman mga katanong, pag-usapan natin at ating balikan ang kasaysayan ng Rebisco Corporation. Paano nga ba ito nagsimula? Ano nga ba ang naging daan tungo sa tagumpay ng homegrown snack food company na ito? Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Katulad ng isang typical na nagsisimulang negosyante na naghahangad na umasenso sa buhay, hindi naging madali ang lahat tungo sa tagumpay ang pinagdaanan ni Ginoong Jacinto Nang para maitayo ang Rebisco Corporation. Sa edad lamang na 21, kinakitaan na kaagad ng interes sa pagnenegosyo si Jacinto. Nagtayo ito ng isang maliit na bakery na may pangalang New England Biscuit noong 1963 sa San Juan City. Sa kapital lamang ni Jacinto na 20,000 pesos, umupa ito ng maliit na espasyo at sinimulan ang kanyang pangarap na negosyo. Mayroon lamang itong 15 manggagawa, isang English type na oven at maliit na delivery truck. Sa kabila ng simpleng nasimulan, malinaw sa isipan ni Jacinto ang hangaring makapagbigay sa bawat Pilipino ng masarap at abot kayang mga pagkaing magugustuhan, mapabata man o matanda ang tumikim. Ang mga una nitong labas na produkto na may pangalang soda tin, isang plain cracker at krema na mayroon namang palaman ay agad na tumawag ng pansin at tinangkilik ng publiko. Dahil nga sa pangyayaring ito, namayagpag ang mga produkto ng New England Biscuit na ngailangan na ito ng mas malaking espasyo. Kaya naman noong taong 1972, lumipat ito sa Novaliches, Quezon City. Kasabay ng kaganapang ito ay nagpalit ng pangalan ng kumpanya bilang Republic Biscuit Corporation o mas kilala bilang Rebisco. Ang flagship product nitong Rebisco Cracker Sandwich ang nagpatibay sa presensya ng brand sa merkado. Kaya naman sa puntong ito ay hindi na lamang paggawa ng biskwit ang pinasok ni Jacinto. Itinayo rin ito ang JBC Foods Corporation noong 1989, isang kumpanyang gumagawa naman ng paborito nating Happy Peanut brand at iba pa. Nasundan pa ito ng iba't ibang kumpanya na may iba't ibang produkto, gaya ng Suncrest Food noong 1995 na kilala sa paggawa ng cupcake, Multi-Rich Corporation taong 1999 na may gawa naman ng Super Sticks at chocolate bar ng Chocomucho, at Asia United Bank o AUB para sa banking property nito. Hindi na nga naiwasan ang pagbulusok paangat ng kumpanya. Maging abroad ay nagtayo na rin ng planta sa Vietnam noong 2012 ang Rebisco Corporation. Ang tagumpay na tinatamasa nito sa ibang bansa ang humikayat sa kumpanya na palakasin at magbenta ng produkto sa iba pang lugar sa ASEAN region na isa sa itinuturing na malaking tagumpay sa expansion na ginawa ng Rebisco Corporation. Alam nyo ba mga katanong, nakasama sa expansion na ginawa ng Rebisco ay nang bilhin nito ang 60% shares ng sikat na candy Stork noong 2003. Isa itong menthol candy na nakabalot sa berdeng pakete na tandang-tanda ko noon na binibili ko sa tindahan. Hindi rin biro ang naging hamon sa kumpanya nang minsang nagkasunog sa factory nito noong 1970 at 1990 na nagresulta sa pansamantalang pagtigil ng operasyon. Sa pagkakataong ito, nasubukan ng malasakit ni Jacinto para sa kanyang mga empleyado dahil hindi nito pinabayaan ang mga ito sa oras ng pangangailangan at kaagad na gumawa ng paraan upang manumbalik ang operasyon sa loob lamang ng 1 taon.
Nitong nagdaang pandemya dulot ng COVID-19 ay hindi nakalimot na tumulong ang Rebisco sa mga Pilipino. Nagbigay ang kumpanya ng libreng bakuna sa bawat empleyado nito kasama pa ang mga kapamilya nito. Sumuporta rin ang Rebisco sa larangan ng edukasyon noong kasagsagan ng pandemya sa pamamagitan ng bayanihan sa paaralan program ng Department of Education. Kabilang pa dito ang pagpapatayo ng mga gusali ng paaralan, feeding program at pagbibigay ng scholarship sa mga karapat-dapat na mag-aaral. Ilan lamang ito sa kawang-gawang isinakatuparan ng Rebisco para sa bawat mamamayang Pilipino. Pagdating naman sa larangan ng sports ay masugid rin na sumusuporta ang kumpanya sa Philippine Volleyball na isa ring paraan upang suklian ang suportang natatanggap nito sa pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Ang Creamline Cool Smashers, Choco Mucho Flying Titans at Creamline Beach Volleyball ay ang mga grupo o team na hawak ng kumpanya na naglalaro sa Premier Volleyball League o PBL at iba pang liga. Ang suportang kanilang ibinibigay sa larangan ng sports ay isa sa mga paraan upang maipakilala at higit pang paunlarin ang volleyball sa Pilipinas. Hindi maikakailang isa ang Rebisco Corporation sa pinakamatagumpay na kumpanya pagdating sa food industry. Sa katunayan, umaabot ang produkto nito sa mahigit kumulang na 48 bansa sa buong mundo. Ginawaran rin ang Rebisco bilang isang top exporting brand pagdating sa larangan ng snack category ng The Asian Export Awards noong 2020. Ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ni Ginoong Jacinto Nang noong nagsisimula pa lamang ito ay nasuklian sa kasalukuyan ng tagumpay. Sa ngayon, ang mga anak na lalaki ni Ginoong Jacinto Nang ang nagpapatakbo na ng negosyong kanyang naipundar simula nang magretiro ito noong 2017. At sa edad na 82, tinatayang aabot sa $600 million ang kabuuang yaman nito at nasa ika-26 na pwesto sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas ayon sa Forbes.com. Mayroon din ba sa inyo makatanong na madalas baon-baon ng Rebisco Sandwich Crackers noon? Ano ang paborito mong flavor nito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba at iisa-isahin nating babasahin yan. Sarap karamay sa mundo, sarap karamay sa mundo, Rebisco. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.